police guide. Pero ang huling naging talumpati po ni VP Sara ay tungkol sa ICC. Kakaiba po yan ha. Kasi bagamat kinover nating live yan, talagang yan ang kauna-unang pagkakataon na talagang humingi si VP na gusto niya na magtalumpati tungkol sa ICC. At sa kauna-unang pagkakataon, ang buong talumpati niya ay tungkol sa ICC, no? At siya ay nagsalita sa Ingles. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, hindi Pilipino ang kanyang audience. At talagang audience niya ay mga maestrado ng ICC at ang mga kasapi ng ICC, no? Yung tinatawag na Assembly of State Parties. Napakaganda ng kanyang talumpati. Mula simula hanggang ngayon, dinitalye ni VP Sara kung bakit biktima ng injustice si Tatay Digong. Nagsimula yan doon sa panimula na nagsampa ng kaso ay isang kalaban ni Tatay Digong na si Trillanes, na ipinakita ni VP Sara ay isang tao na hindi lang mahilig sa coup, kundi isang tao na selective ang kanyang kampanya for good governance. Tinira si GMA, tinira niya ng tinira si Tatay Digong, hindi naman niya tinira si Nonoy Aquino na marami rin kasalanan sa taong bayan. At least ako consistent pagdating sa extrajudicial killings, talagang una kong pinuna yung pagpapatay ng periodista at saka ng mga aktivista sa panahon ni Nonoy Aquino at sa panahon ni GMA. Kasi sang-ayon naman sa UN, yung extralegal killings, ang definition talaga niyan ay pagpapatay lamang ng mamamayan at saka ng mga aktivista. Hindi naman kasama yung mga drug war victims dyan. Yan po talaga ang definition ng extralegal killings. At saka yung mga kamatayan na walang due process of law. Pero sa simula po talaga, pati naman si Leila de Lima, inadapt niya yan. Siya ay kalihim ng Secretary ng Department of Justice na ang extralegal killings ay patayan ng mga mamamayan at saka ng mga aktivista. But in any case, sinimulan niya na ang nagsimula ng sampang kaso dyan ay si Trillanes na kilalang kalaban ni Tatay Digong. Siyempre, may panahon na nais niya na naging Vice President ni Tatay Digong noong 2016. Siguro talagang nag-visit siya kay Tatay Digong dahil hindi siya napagbigyan at ang kinuha ay si Peter Cayetano. Kaya mula noon ay siya naging kritiko na ni Tatay Digong. Pagkatapos niyan ay yung investigasyon na sinabi talaga ni VP Sara, alam naman ni Tatay Digong yan, nung siya ay nakaupo pa bilang presidente at nung siya ay matapos na maging presidente. At sabi ni VP Sara, hayaan mo sila ang sagot lang ni Tatay Digong na naging sagot niya din sa akin nung sinasabi ko na dapat seryosohin natin itong paglilitis ng ICC. Wala na namang jurisdiction ng ICC, paano nila ako malilitis? Yan talaga yung paninindigan ni Tatay Digong, kaya wala talaga siyang hakbang na ginawa samantalang nag-iimbestiga na ang mga taga-ICC nung panahon na siya presidente pa. 2018 po kasi nagsimula itong proseso na siya ay dapat litisin sa ICC kasi may isang Harvard professor na nagsalita sa pamamagitan ng isang artikulo sa Harvard Law Journal na dapat daw imbestigahin ang drug war ni Tatay Digong dahil ito ay isang crime against humanity. Mula noong panahon na yon, ako po ay nagbigay babala na kinakailangan seryosohin natin itong posibilidad na siya ay malitis ng ICC. Sinabi naman niya, ay naku, huwag mong pansinin niya dahil ako naman talaga, pag sila ay nagpumilit, ako ibibitiw sa pagiging membro. Pagkabat sinasabi ko nga na meron pa rin isang taon matapos magbitiw ang Pilipinas para umaksyon ng ICC at alam naman natin ang nangyari na natulog sa kanungan yung naunang prosecutor at nagsampa lang ng abiso para mag-conduct ng preliminary investigation sa pangalawang taon na pagbibitiw. Nakasaad sa Rome Statute na kinakailangan kung magsisimula ng investigasyon ay kinakailangan masampa yung abiso within 1 year pagkabitiw. Tapos, so yan yung dahilan kaya hindi pinapansin ni Tatay Digong. Kasi sabi niya, imposible yan. Dahil ang ICC binuo yan, maski yan ay naging membro tayo, binuo yan kung hindi lang gumagana ng lokal na hukuman. Kaya nga po sinabi rin ni VP Sara at tuloy, no, para tuloy, we had a long walk on along memory lane na alam din ni VP Sara, siya ay Vice President na nalabas-pasok na ang mga ICC investigators. At alam ko rin po yan dahil alam niyo naman na may dating connection ako doon sa mga tumatayong biktima ngayon ng mga biktima ni Tatay Digong. In fact, nagkahiwalay kami ng mga abogadong yun dahil nga dito sa Canada
kaso ni Tatay Digong. Naniniwala ako na walang pagkakasala si Tatay Digong at hanggang ngayon ako'y paasa na tatay ang abogado ni Tatay Digong, samantalang sila, pinagdesisyon na sila na gusto nilang tumay yung abogado para sa mga biktima. Okay lang po yan. Talagang ganyan po ang buhay abogado. At tinuloy niya na yun nga, habang nag-iimbestiga na ang ICC, itong si Marcos Jr. Pangag ay nagsisinungaling, sinasabi na hindi siya makikipagtulungan ever sa ICC in whatever form or shape or nature. Samantalang si Boying Rebula naman ay kabaliktaran ng sinasabi. Ako alam ko na talaga na makikipagtulungan ang Marcos Jr. Kaya nga palagi kong sinasabi kay Tatay Digong at kay BP Sara, kailangan paghandaan natin yung kaso yan. Sa katunayan, tingin ko kaya medyo ilang ata sa akin si Tatay Digong kasi talagang parang naibabalik yung mga pagkakataon na paulit-ulit kong sinasabi, kinakailangan PRRD, seryosohin natin itong banta ng ICC, kinakailangan paghandaan, pero nakikipagbalita lang si Tatay Digong, ang sinasabi lang niya wala na silang jurisdiction, hindi sila po pwedeng pakto dahil ang ating mga hukuman naman ay bukas at gumagana. Yan din ang paniniwala ko, pero ako talaga sa mulat-mula wala akong tiwala dyan sa mga pangako. Ewan ko ba, miski yung ako'y sumunod kay Inday Sara Duterte sa unity, ang dahilan kaya never ako nagpula kasi alam ko hindi man pagkakatiwala. Nasa dugo Nasa dugo talaga ang pagiging diktador, nasa dugo talaga ang pagiging magnanakaw, nasa dugo talaga ang pagiging traidor. Kaya never ko siya pinagkatiwalaan. In fact, magkukonfess ako ngayon sa inyo sa kauna-unang pagkakataon. Nung kami nangangampanya ni Inday Sara sa Duterte, may mga pagkakataon nagseselos ka ako na parang ako lang ang sumama sa iyo pero parang close ka, kibangag, close siya, lalo na kay Martin Romualdez. Alam mo, nung unang panahon nga na kami nangangampanya, parang naliligaw ako kasi wala naman akong kabatak doon sa unity, kundi si Inday Sara. Pero syempre, mga panahon yun, grabe yung sip-sip sa kanya niya, Tambaluslos, no? Sila talaga yung talagang palaging close at nagtatawanan, palaging magkasama. So parang, wow, feeling selos naman yung ano na yun. Pero hindi actually selos yun kasi hindi ko naman talaga kabatak yung mga kasama ko sa unity team, lalong-lalo na yung team ni Marcos. Dahil ang pamilya ko at ako, high school pa lang, talagang anti-Marcos na. Talagang sumunod lang ako kay BP Sara kasi nga, ako'y napasok sa politika, di pa naman talaga politiko. Napapagod na ako doon sa mga pagpaplano, pagsiskim ng mga politiko. Kaya sabi ko, pikit mata, susunod na lang ako sa leader ko. At yun nga ay si Tatay Digong at tapos si BP Sara. Anyway, so matapos yung mga kasinungalingan ni Marcos, nagpatuloy yung investigasyon ng ICC, lumabas na nga yung mga sinasabi ni Zaldico, may 2 billion na ililabas para sa mga investigador, nagkaroon ng wining and dining, at pati yung mga tirahan nandun sa hotel ni Zaldico, mga bagay-bagay na hindi dapat ginawa ng ICC. Kasi ang ICC dapat patas nga. Hindi lang naghaharap ng ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala na isang nasa sakdal, kundi ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala. No? Pero naging one-sided talaga kasi nga sabi ng mga Marines 18, talagang si Trillanes ang nagsasabi kung sino ang haharapin ng ICC investigators, no, at kung saan. So ano ba naman asahan mo kapag kalaban ni Tatay Digong ang tuturok sa mga investigador kung saan pupunta para sa testigo at para sa ebidensya? Siyempre hindi patas. Tapos linabas din ni VP Sara isang bagay na hindi ko pa nailalabas talaga in a manner na dapat ilabas ko. Ang palagi ko linalabas yung pagiging manyak ng prosecutor na si Sandy na, no, ng ICC. Problema ngayon ng ICC, sinong papalit dyan? Ang sinasabi ko dati, yung pagiging manyak, dagok yan sa pagkatao na makaka-apekto doon sa integridad na ginawa niya investigasyon lamang kay Tatay Digong. Pero kung linabas ni BP Sara yung hindi ko pa masyado na ilalabas, na talagang nagsinungaling itong si Karim Khan kasi tumayo siyang abogado ng mga biktima ng di umano ng drug war at hindi niya dineklara nung siya na ang naging prosecutor na nag-iimbestiga kay Tatay Digong. Conflict of interest yan Kasi ang conflict of interest sa trabaho ng prosecutor sa ICC ay magbigay ng katarungan at kinakailangan nga tingnan ang ebidensya sa pagkakasala at hindi pagkakasala. Siyempre, magbubulag-bulagan siya sa mga ebidensya ng hindi pagkakasala, lalong-lalo na hindi po pwedeng maging kriminal ang drug war to begin with. Kasi yan ay isang validong state policy. Walang bansa na nagtotolerate sa droga. Yan ang totoo at kaya nga meron pang UN agency para sa pinagbabawal ng droga na nakabase dito sa Vienna.
Kaya nga, nagja-jacket ang mga taga-DILG at mga taga kung saan-saan dyan, PIDEA dito sa Austria, nag-attend ng UN conference na tungkol sa droga kasi yan ay valid state policy. No? Kaya hindi po pwede maging krimen. Dahil ang krimen naman ng crime against humanity, pananarget sa civilian na dahil sila ay civilian at alam na nanarget na sila ay civilian. At tinatarget nga sila dahil sila ay civilian. At kung sino man ang mga naging biktima ng drug war, hindi naman sila tinarget dahil sila ay civilian. Tinarget sila dahil nga merong pulisiya na labanan ang droga. Hanggang sa ngayon nga na nakakulong na si Tatay Digong, kinidnap, na hindi sumunod sa proseso ng ICC na dapat iharap muna sa lokal na hukuman, at syempre yung pagpipilit na may jurisdiction na pagamat ang paghihingi ng abiso sa korte ay sa ikalawang 2 taon na nung tayo nagbitim na samantalang malinaw sa Rome Statute. Dapat yan ginawa sa loob ng isang taon. Bakit ngayon lang ginawa ni BP Sara yan? Well, ngayon lang kasi talaga tumindi ang pressure ng Amerika para buwagin na ICC. Hindi naman nagsasabi si ICC, si BP Sara na sige, buwagin na ICC. Ang mensahe niya sa mga West, naintindahan ko lagay nyo ngayon, napakatindi ng pressure sa inyo para kayo'y buwagin. Pero lalo kayong lalakas at lalo kayong makakalaban dito sa banta ng Amerika kung kayo'y magiging patas. At ang pagiging patas nga ay talagang repasuhin talaga ang ebidensya na kinalap ng isang prosecutor na itinago ang kanyang conflict of interest dahil siya nag-abogado na sa biktima. Siyempre, hindi natitignan yung mga ebidensya na nagpapakita ng pagkakawalang sala gaya ng ang war on drug is a valid state policy, di ba? Obvious naman yun. Bakit yan hindi ikinonsidera ng prosecutor, no? At saka, tignan din yung estado ng akusado. Pinagkait siya ng interim release kasi daw pwedeng tumakas. Inatutumba na nga. At sa kauna-unang pagkakataon, binanggit ni BP Sara na meron ng mga bed sores. So sa akin naman, dahil ako nagdalaga ng lolo, lola, tiyo, tiya, lahat-lahat ng mga kanilang pagkatanda, talagang yung mga bed sores pag 80 anyos na lumalabas na yan kasi nga hindi sapat ang kanilang paglalakad. Lalo na kung ito ay nakakulong dahil nakahiga lang si Tatay Digong, nanonood siguro ng TV, natural magkaka-bed sores na yan. So paano siya magiging threat na tatakas, hindi na nga makalakad, natutumba on his own with bed sores? Paano pa siya makakagawa ng krimen? Wala naman siya krimen na ginawa to begin with. Paano pa siya makaka-apekto sa investigasyon na hanggang ngayon ongoing? Alam niyo, may pressure ngayon ang mga prosecutors kasi bagamat sinabi ni judge, yung presiding judge na babaeng English na, hanggang ngayon nakatutulungan pa kayo sa investigasyon, parang booking sila na kayo nagsampa ng kaso na hindi pa tapos ang investigasyon, hanggang ngayon nag-iimbestiga pa kayo. So anyway, nabooking nga sila at under pressure ngayon ng prosecutor kasi kinakailangan na nilang tapusin ang investigation. Bakit? Kasi kinakailangan na silang magsampa ng pre-trial brief. In fact, ngayon ang deadline at 30. Ngayon ang deadline. Kinakailangan after today, ang mga ebidensya na hindi nakasaad sa pre-trial brief, hindi na po pwede. Ang aking kutob, dahil nga hanggang ngayon nagkukumahog pa sila sa ebidensya, wala talaga silang ebidensya, kundi yung mga sinungaling na Las Cañas, Bato-Bato, at Garma. Yung Garma na yan, talagang ang kapal ng mukha niya, hindi maintindihan. Talagang sobrang benepisyo na kuha kay Tatay Digong, tapos ngayon, nagtataksil at nagsisinungaling pa. Anyway, ang mensahe niya talaga sa mga kurado, sa mga judges, in the first place, yung ICC na, yung Assembly of State Parties na, nagsisante kay Karim Khan. Dahil siya ay hindi mabuti ang pagkatao. Natural, sa kaso ni Tatay Digong, siya rin ay nagsinungaling dahil hindi isiniwalat yung kanyang conflict of interest. Repasuhin ang ebidensya kasi in the first place, hindi po pwede maging krimen ang isang valid state policy laban sa pinagbabawal na droga. So yan ay dahilan para outright na ma-dismiss ang kaso at tignan din yung posibilidad ng interim release dahil ang isang 81-year-old na natutumba na may bed sores, hindi na po pwede yan para tumakas pa, hindi na po pwede yan para ma-influensyahan pang investigasyon, takutin ng mga biktima at talagang paghimasukan ang mga ebidensya laban sa kanya. Alam niyo po, kauna-unang pagkakataon na ganitong kakomprehensive ang naging mensahe ni VP Sara. Dalawang bagay ang sa tingin ko na naging dahilan kung bakit ganito ka-comprehensive na ang naging
banat ni BBK ICC. No? Unang-una nga, yung pressure na nararamdaman